open po, even before. Bukas ang presidential son na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos at ang first family sa lifestyle check. Kaugnay na rin ito ng ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na nagsasabing nakatanggap umano ang distrito ni Congressman Marcos ng 15.8 billion pesos na allocable funds sa Department of Public Works and Highways o DPWH mula 2023 hanggang 2025. Pinakamalaki mula sa 252 congressional districts. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, nabasa na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasabing ulat at kumpiyansa siya na masasagot ito ng kanyang anak. Dagdag pa ng palasyo, nagpahayag na rin naman ng kahandaan si Congressman Marcos na sumailalim sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nabasa na po ng Pangulo ang nabanggit na report or pag-uulat ng PCIJ. But as of now, I cannot speak for in behalf of Congressman Sandro Marcos. At sabi naman po niya, siya po ang nagboluntaryo. Kung ano man po ang issue sa kanya, siya mismo ang pupunta sa ICI para maimbestigahan po siya. Bigyan lamang po siya ng date para po magkaroon ng tamang schedule. Samantala, para sa Malacanang, malaking tulong kung maglalagay ng reward money sa makapagtuturo ng kinaroroonan ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Unang napaulat na nananatili si Ko sa bansang Portugal. Sa ngayon po, wala pong napag-uusapan sa ganyan. Pero since nadinig po sa inyo, maaari po siguro i-considera. Pero as of now, wala pa po napag-uusapan tungkol dyan. Ayon kay Yusek Castro, nagsisikap na ang lahat ng ahensya ng pamahalaan upang mahanap ang dating mambabatas na may warrant of arrest dahil sa pagkasangkot sa anomalya sa flood control projects. Sa lahat po na ahensya na concern, since ang Pangulo po ay nagutos na rin po na ihanapin at pauwiin dito si Saldico, lahat po ng ahensya na concern dapat po na alamin ito at makatulong para mapabalik po agad si Saldico sa Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.